Wala pa mang direktang epekto sa bansa ang Super Typhoon Inday pero pinalalakas itong habagat na humagupit sa ilang bahagi ng Mindanao. At simula po bukas, itataas sa Blue Alert ang buong Metro Manila bilang paghanda sa super bagyo. Ating saksihan. Napasigaw na lang ang mga pasahero ng lancha dahil sa hampas ng malalaking alon. Hindi tuloy na iwasang magpanik ng ilan. Sa kabila niyan, ligtas silang nakarating sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, pinadapa ng malakas na hangin at ulan ng mga tolda ng mga nagtitinda sa palengke. Nabasa tuloy ang maraming paninda. Ang iba namang tent halos tangayin na ng hangin. Walang naitalang nasaktan. Naperwisyo naman ang abot-tuhod na bahang ilang bahagi ng Ipil, Zamboanga. Nalubog na ang ilang pananim. Ang isang bata, dahil sa taas ng tubig, binuhat na pauwi mula sa eskwelahan. Halos mag-zero visibility na rin sa Barangay Vitali sa Zamboanga City dahil sa pag-uulan. Inalerto ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office ang lahat ng barangay sa lungsod, lalo na ang mga flood-prone at landslide-prone areas. Ang bahay na ito sa Makilala, Cotabato, nawasak matapos madaganan ng nabuwal na puno ng niyog. Walang nasaktan. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalakas ng Super Typhoon Inday ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Hindi man inaasahang tatama sa lupa ang super bagyo, inaasahang uulanin ang malaking bahagi ng Luzon. Simula bukas, itataas ang Blue Alert sa buong Metro Manila sa rekomendasyon ng Office of Civil Defense. Pag Blue Alert, lahat po, 24 hours po kaming nakaredy sa Blue Alert. Ayon sa MMDA, nakabantay na sila sa mahigit 100 flood-prone areas na tinukoy ng DPWH. Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. May mga tauhan na kaming nakaabang doon sa mga areas na yan para mag-alis noong basura. Gumagana rin daw ang lahat ng 73 pumping stations sa Metro Manila, kabilang ang 10 mobile pumps. Ininspeksyon din kanina ang mga pre-positioned na gamit ng MMDA para sa inaasahang pananalasa ng bagyo. Malaking bagay talaga na pagkaroon ng ating mga LGUs ng mobile pumps separate from the pumping stations because pwede niyong ilipat-lipat. Nagsuspindi na ng mga biyahe ang ilang shipping line. May mga stranded na pasahero. Maghihintay na lang po. Cavite ho, papunta ako ng Inarawan. Pwede naman yata magstay dito. Wala nang biyahe ng Cavite. Naghahanda na rin sa posibilidad ng landslide at pagbaha ang Batangas. Natukoy po dito yung mga flooding, landslide, lalong-lalo na po sa western portion po ng Batangas, sa mga District 1, Sinasugbu, kasi Balayan, ito po yung mga prone post natin sa mga landslide and flooding po. And hindi rin po namin inaalis yung mga dati na pong na-damage katulad po ni Talisay, Laurel, Agoncillo. Yung iba po ay catch basin at mababa pang lugar. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Nananatili pong lakas ng Super Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos sa Philippine Sea. Signal number 1 sa Ilocos Norte, Apayao, hilangang bahagi ng Abra at sa Kalinga. Gayun din sa silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, pati na sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at sa Isabela. Hilagang silangang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Aurora at sa hilagat ng bahagi ng Catanduanes. Ayon po sa Pag-asa, posibleng madagdagan pa ito o umabot pa sa wind signal number 2 o 3 ang epekto ng bagyo habang lumalapit sa hilagang Luzon. Huling namataan ang sentro ng Super Typhoon Inday sa layong 1,075 kilometers sa silangan ng hilagang Luzon. At sa latest track ng Pag-asa, hindi pa rin inaasahang tatama sa kalupaan ang bagyo. Pero daraan po yan na pinakamalapit sa extreme northern Luzon, Biyernes ng gabi o di kaya Sabado ng umaga, bago nito tumbukin ang southern islands ng Japan at ang hilagan ng Taiwan. Sa Sabado, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Sa ngayon, patuloy na pinalalakas ng bagyo ang habagat, kaya dapat ding paghandaan ang mga ulan at bugso ng hangin na dala nito, pati na ng mga localized thunderstorm. Ipinalabas ng depensa ang ilan pang bahagi ng online press con ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. Ang paliwanag po nila, ito ang magbibigay konteksto sa mga sinambit ng pangalawang Pangulo. Bukod dito, inusisa rin ng depensa ang kredibilidad ng testigo na nag-imbestiga kaugnay ng video. Saksi, si Sandra Ginaldo.
Kung kahapon gusto ng depensa na ipalabas ang mahigit 2 oras na video ng online press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan pinagbantaan umano niya sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kanina sa pagpapatuloy ng impeachment trial, bahagi na lang ng press con ang ipinalabas habang nakasalang sa cross-examination ang testigo ng prosecution na si John Mark Calilong, senior agent ng National Bureau of Investigation. Ipinalabas nila ang bahagi kung saan umalma ang Chief of Staff ng Vice na si Attorney Zulaika Lopez sa plano noon ng Kamara na ilipat siya sa Women's Correctional. To transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night. I mean, bakit gano'n? Wala na bang rights yung mga tao? They just go to your room and then just get... My life is being threatened. Dahil natakot ako, I feared for my life. Kasabay niya na ang paghimay ng depensa sa accuracy ng transcript ni Calilong. Git ni Calilong, tama ang transcript. The press conference of VP Sara Duterte, that the transcription of the screen-recorded video of the press conference of VP Sara Duterte on 23 November 2024 was faithfully transcribed by you. Yes, sir. She said, "I am not leaving this room. I am a detainee here." Does your transcript have the words "a detainee"? That part that the detainee is inaudible. Your Honor, please. Now, I am now registering my objection. How can it be relevant, assuming but not conceding, that these two minuscule words, detainee and accused, are not reflected in the transcript, when in fact this witness said he investigated not only on the basis of the transcript, but on the basis of the video that he himself viewed? Overruled part of cross to test the accuracy and the truthfulness of the witness itself. Si Senator Judge Riza Ontiveros, tinanong ang depensa kung ano ang plano ng pagpapalabas ng mga ito. Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives. Even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the women's correctional facility, Your Honor. Position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. Nagpaalala si Escudero. We'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which they can very well do so during their closing remarks. Sa cross-examination, sinubukan ng depensa na questionin ang kredibilidad ni Calilong na naatasang mag-imbestiga sa sinasabing video ng pagbabanta. Tanong ng depensa, nagsampa ba ng reklamong kriminal ang Pangulo o sino man sa umano'y pinagbantaan? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Withdrawn, Honor, Your Honor. argumentative, Withdrawn. Your Honor, please. Withdrawn. Did you really investigate? Sa pagtatanong ng depensa, sinabi rin ni Calilong na hindi kinuna ng NBI ng affidavit ang umano'y mga pinagbantaan. Ilang personalidad lang daw ang nakuna ng affidavit dahil nakita ang mga pangalan nila sa video. Nagtanong din si Senator Judge Alan Peter Cayetano. In your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer.
it wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the... But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo. The threat is absolute, sir. Okay. Pinresenta rin ng depensa ang ilang dokumentong nagpapakita sa ilang komunikasyon ng Justice Department at NBI kaugnay sa investigasyon ng kaso. Hirit ng depensa. The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. Your Honor, withdraw, Your objection Honor. I to withdraw. that. I withdraw, Your Honor. The ground is... I withdraw. It's, oh, Your Honor. It's even more compound question, Nothing to asking object to. several Withdraw, subject Your Honor. matters. Withdraw. Kung kahapon panay ang pag-object ng depensa, kanina panay din ang pag-object ng prosecution. Sir, the NBI, of course you're from the NBI, is under the Department of Justice. Yes, sir. Your Honor, we can take judicial notice of that. We Your cannot- Honor, if I'm on cross, Your Honor. I know, but I'm on cross. there are things that No. did not be Your Honor, discussed. please. Can I, Your Honor? Your Honor, please. Counsel, let's give him some latitude. The Secretary of Justice is meanwhile the head of the DOJ, correct? Yes, sir. It's the Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes, but even No, without... no more questions. The witness Yes is or no, answering. Mr. Witness? If you know. Can you repeat, sir? Mr. Witness? The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes or no? We are under, sir. But we're independent. So you do not know. Oh, Your Honor, that's Sorry. argumentative. So Sir, you are do you- not know? You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. Okay. Do you understand what you just said, sir? Oh, Yes, sir. oh. Can I I'm object to asking, that, sir. Your Honor, please? That's I'm asking, sir, it argumentative. makes sense, Your Honor. Argumentative, counsel. Move on. Mutu proprio, sir, means... Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is Sir, what does cross-examination. you mentioned mutu proprio. What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you I sure, get- sir? Move on, Are counsel. you sure, Move on. sir? Ilang beses na magitan ang presiding officer. The witness is not a newbie. I think he can handle himself and would know how to answer if indeed he is familiar or not with what is being presented to him. And thus far, he has responded based on his knowledge of these documents. Chair will allow it. Ang prosecution kumpiyansa raw na hindi nabasag ng defense team ni Duterte ang testimonya ng testigong si Kalilong. Kaya raw hindi na sila nag-redirect examination o muling nagtanong kay Kalilong. Anila, nasagot ni Kalilong ang mga tanong ng depensa kahit nang questionin ang kanyang kredibilidad. Lahat naman po ng kanilang katanungan ay nasagot ni John Mark Kalilong from questions regarding his training, questions regarding the investigation he conducted, and questions regarding the threats which he investigated. In fact, ang last statement po ni Agent John Mark Kalilong ay yung threats po ay absolute. Kumpiyansa naman ng depensa na nagawa nila ang target na suriin ang kredibilidad ng unang testigo ng prosecution. Anila, ito ay para malaman kung may kakayahan siyang magbigay ng testimonya. Ang sinasabi naman ay siya hindi expert but competent witness. So we were just really, in every cross-examination, we always test the credibility of the witness to be able to determine if the witness is in fact capable of making the testimonies that he or she is making. So that's just part of it. Pero I don't want to form conclusions because that's for the impeachment court to do. Sa susunod na linggo, nakatakdang ipresenta ng prosecution ang susunod nilang testigo. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Magsasagawa naman ng oral arguments ang Senate Impeachment Court kaugnay ng tax records ni Vice President Sara Duterte, kanyang asawa ni si Attorney Manasseh Carpio at mga negosyong konektado sa kanila.
Itinakda po ito sa Miyerkules, July 15. Kasunod po yan ang hiling ng House Prosecution Panel na ipasabina ang naturang tax records. Ang kay Presiding Officer, Senator Chis Escudero, may 10 minuto ang magkabilang panig para ilatag ang kanilang mga argumento. Inutos na rin ni Escudero sa prosekusyon at sa depensa na isumite sa July 13 ang kanilang memoranda sa request para sa BIR records. At mula sa Senado, naibalik na sa BIR ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawa. Naglabas po ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 4th Division para kay Senador Rodante Marcoleta. Para po ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Hiwalay pa po ito sa kasong plunder na kinakaharap ni Marcoleta na nakitaan ng mga bagong sakit base sa isinagawang pagsusuri. Saksi, si June Veneracion. Pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure ang idinaig ni Senador Rodante Marcoleta matapos siyang maaresto para sa kasong plunder noong Lunes. At sa ikatlong araw ni Senador Marcoleta sa PNP General Hospital, may lumabas na bagong findings base sa mga isinagawang pagsusuri. Batay sa cervical x-ray ng senador, meron siyang degenerative disc disease o problema sa gulugod. Kaya kailangan niyang sumailalim sa rehabilitation therapy. Pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, kailangan niya ng rehab. Ang minimum po siguro 6 sessions. Mild pneumonia naman ang nakita sa kanyang chest x-ray. Hindi ko po masasabi, sir, kung kailan po na-develop yun. Pwede po na bago po siya na-admit sa amin. Ayon sa ospital, mas tumaas pa ngayong araw ang blood pressure ni Marcoleta na nasa 160/90. May mga medical test pa raw na gagawin kay Senador Rodante Marcoleta na lahat ay pwede naman daw gawin dito sa PNP General Hospital. Naniniguro lang daw ang PNP bago i-discharge ang senador, pero hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan ito posibleng mangyari. Hindi pa po siya fit for travel at marami pa nga pong test and hinihintay pa yung results naman ng ibang test na nagawa na sa kanya na kailangan pa pong gawin. Kanina, dinalaw siya ng kanyang misis sa ospital. Ayon sa PNP, bantay sarado ng mga pulis ang labas ng hospital room ng senador. Wala pong VIP treatment, sir? VIP treatment? Nakakulong na siya, paano? Nasa ospital. Nasa ospital. Nakakulong sa ospital. Inaresto si Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at dalawang iba pa kaugnay ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos noong 2025. Sa isang resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, iniutos nila sa PNP na magsubite ng report tungkol sa status ng kustudiya kay Marcoleta, pati na rin ang update sa kanyang medical condition sa loob ng 24 oras mula sa pagkakatanggap ng dokumento. Ayon sa Anti-Graft Court, kailangan ng mga ito bago maglabas ng commitment order, uutos kung saan ikukulong ang senador. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Dating DILG Secretary Benhur Abalos, itinalaga bilang bagong Cabinet Secretary. Inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang appointment ni Abalos. Ayon kay Castro, bilang Cabinet Secretary, pangunahing tungkulin ni Abalos ang koordinasyon ng iba't ibang line agencies tungkol sa polisiya at programa ng administrasyon. Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ang pinalawak na nationwide school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan Central School sa Bulacan. Unang pagkakataong isinama sa programa ang lahat ng kindergarten at grade 1 pupil ng mga public school sa bansa, imbis na piling bata lang. Dati namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang na pumapasok ay papakainin namin. Kaya para tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, hindi inaalala ang kanilang kakainin. Mahalaga yan dahil sa datos ng isang institute ng Department of Science and Technology noong 2025, lumabas na isa sa 4 na batang edad 5 pababa ang stunted o yung maliit para sa edad nila dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Tumaas din ang stunting rate noong 2025 kumpara noong 2023. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Mga padepensa o prosekusyon, makailang beses narinig mula sa kanila ang mga katagang "Objection, Your Honor" sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi po ng mga legal expert, normal talaga ito sa mga paglilitis.
Saksi, si Marie Zumali. Did the respondent utter that she already contracted a person to kill the President, the First Lady, and the former Speaker of the House of Representatives? Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Wow. Sa mga nanonood na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may mga nabibitin. Dahil hindi pa nasasagot ng testigo ang tanong, hinaharang na agad ng kabilang panig. Nakita ito sa direct examination ng unang testigo ng prosekusyon. You said that your office conducted an investigation on the statement made by the Vice President dated November 23, 2024, correct? Objection, Your Honor. Leading. Your Honor, he's not on direct. Minsan, hindi pa natatapos kahit ang tanong. Objection, Your Honor. Oh, wait. Allow the counsel to finish his I'm not question. yet done. Relax. At ngayon namang isinalang ang witness sa cross-examination ng depensa, ang prosekusyon naman ang panayang pag-o-object sa paraan ng pagtatanong ng depensa. I am also flashing this on the screen, Your Honor. Highly improper, Your Honor. Relevance, Your Honor. Relevance. Counsel. Objection. Misleading. Your Honor. Compound question. Objection. Vague. Objection, Your Honor. Please, misleading. Can I object to that, Your Honor, please? That's argumentative. Dahil nakatutok ang halos buong sambayanan sa kahihinatnan ng impeachment trial na hindi naman lahat ay may legal background, mahalagang maintindihan bakit mapanay ang pag-o-object ng mga abogado. Tanong ng marami, normal ba ito? Legal ba? O panghihimasok na? O pagharang ba sa katotohanan? Ayon sa isang legal expert, kung legal sa korte po ito, yung judge po kasi hindi po siya pwede tumingin ng ebidensya sa labas ng record or na-admit na ebidensya. So mahalaga po talaga yun. Trabaho po talaga ng abogado na pigilin yung pagpasok ng ebidensya, lalo na kung may valid grounds naman. Patas po yan. Ang tanong, paraan ba ito para pigilan ang paglalabas ng katotohanan? Part of the trial because the defense has the right to object to the evidence presented by the prosecution. Paliwanag ng depensa, hindi ito pagharang sa katotohanan. Well, kasi po under the rules, no, when someone is doing a direct examination, you cannot ask leading questions. Yung questions that are answerable by yes or no. Bakit? Kasi kung ganun ang question, parang yung abogado na yung nagbibigay ng testimonya tapos kinukumpirma na lang ng testigo, hindi ba? So, yung mga ganung bagay, hindi kasi pwede yan. At marami pang ibang mga grounds for objection. Paliwanag naman ng depensa kung bakit madalas ay hindi na pinatatapos ang tanong. Bahagi raw ito ng legal strategy. Ang mahirap kasi dyan is sometimes pag hindi masyadong mabilis ang objection mo, baka bago ka pa mag-object, nakasagot na yung testigo. at pag sumagot ng Siyempre on record na yan. Maging ang prosekusyon, sinabing bahagi ng legal na proseso ang pag-o-object. Dalawa lang ang pwedeng maging appreciation dyan. Either they believe that there is a genuine basis for objection or just part of the legal strategy. That's part of the trial and it really happens. Mariz Umali ang inyong saksi. Sumalang sa pa-training ni Kapuso host Boy Abunda, si unang hirit guest host, Baus Ufo. Tito Boy, paturo naman ako ng iconic na susunod. Paano ba ginagawa yun? Susunod! 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 Sumalang din si Baus sa Fast Talk with Boy Abunda kasama si Joy Barcoma. Anila, dream come true ang mapanood ang kanilang sarili sa telebisyon. Magkasama sina Baus at Joy sa The People Have Spoken. Masaya rin daw silang makatrabaho ang Kapuso fashion icon na si Heart Evangelista. She's very pleasant to work with and she always takes the time to compliment us. Also siguro work-wise, Tito, si Miss Hart very on time siya. May mala thesis defense ang Magsing-Irog sa Laguna sa kanilang pamamanhikan. So, mamamanhikan ko, bali, start po muna. Louder lang, video. Meron pong introduction ng tanong. Ay, nag-grade na ako.
Punto por puntong inilatag ng groom-to-be na si Keith Dagundong kung bakit dapat payagan ang pagpapakasal nila ng nobyang si Jeliza Marie Diaz. Naging kwela ang pagbusisi ng pamilya ni Jeliza na pinuna pati ang maliraw sa kanilang presentation. Wala raw ideya ang dalawa kung ano ang ginagawa sa tradisyonal na pamamanihikan, kaya sila may presentation. Kinilig at natuwa naman daw ang kanilang mga kaanak. At sa huli, defended ang pag-iisang dibdib. Congratulations sa inyo, Keith at Jeliza. At mga kapuso, maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!